Ngayon, i-push button natin. Yan It's alive! So mayroon tayong ginagawa din mga katropa na Honda Click na kulay pula. Yung problema ng motor ni boss ay simple lang naman. Nagkaroon ng sunburn yung kanyang dashboard panel. Ito, ginagawa ni Daniel yung sunburn niya ay ni Gentle. At okay na, na-repair na. Na-testing niyo na, Gentle? Opo. Okay na siya. Tapos dito naman mga katropa, meron din tayo ditong ginagawa na Honda Click. Ang problema ng motor ni boss ay ayaw umandar. Ngayon, itong motor na to galing pa sa Baguio. At ginagawa nila sa Baguio mga katropa. Pero ang hatol, nung gumagawa sa Baguio, kasi chinek na nila yung kanyang wiring, chinek na nila yung mga sensor. Okay naman daw lahat. At kaya ang hatol dun sa Baguio ay sira yung kanyang computer box o yung tinatawag nating ECU. Kaya sila boss, dinira dito sa atin sa Lingayen. Bumaba sila kasi taga nagulugol lang sila or taga ano ba tawag doon, Daniel? Basing. Taga-basing lang sila boss. Dinala rito sa Lingayen para ipunta sa atin sa shop para tignan talaga kung ECU yung kanyang problema o wiring lang. Ito nga, hinatak nila. Parang lambat ata to, Daniel, ano? Parang nakahuli sila ng nakahuli sila ng isda. Malaking isda. Tapos dito mga katropa, kapag sinusin natin, kung mapapansin nyo, sa kanyang dashboard panel, naka-on palagi yung sign ng pitaka. Ito, yung money sign na tawag dyan. So, ibig sabihin, meron talagang problema doon sa kanyang ECU dahil nagkaroon siya ng check engine. Kadalasan sa mga Honda Click, kapag nagkakaroon ng ganito at biglang tumigil yung motor, nakakatakot dahil 100% ECU yung kanyang problema. Pero kung sakaling ECU na talagang problema at hindi magawa ng paraan, sabi niya, no choice talaga, kundi pikit mata na lang, bibili siya ng bago. So, bago ang lahat mga katropa, i-check natin kung ano yung problema, kung sakaling may problema yung ECU or kung sakaling may problema yung kanyang wiring. Kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong klaseng motor na naka-check engine at hindi umaandar, ganito lang yung mga dapat natin gawin para mapaandar natin at ma-solve natin yung problema ng ating motor. So unahin muna natin mga katropa na i-check yung kanyang fuel pump. Kung sinusi ba natin yung ating susian, kung tutunog ba yung ating fuel pump. Kasi dito sa Honda Click, kapag sinusi mo yung susian mo, dapat tumunog yung fuel pump ng mga 1 to 2 seconds. Tapos mamamatay yung ating fuel pump. So subukan natin siya isusi. Daniel, pakinggan mo nga yung fuel pump kung tumutunog. So isusi ko. Sige, pakinggan mo lang ha. Wala po. Okay, pakinggan mo mabuti. Iyan ako lang. Wala, hindi tumutunog. So pagkatapos niya mga katropa, kung sakaling hindi tumutunog yung fuel pump, ang susunod na gagawin natin ay i-verify natin yung kanyang wiring. Sa fuel pump, meron kayo rito makikitang wire na black na mayroong lining na white o yung black white. Ito yung pinaka-accessory wire ng ating fuel pump. Positive supply ito ng ating fuel pump. Gamit yung ating test light. Yung test light clip natin, ilalagay natin sa negative ng ating battery dahil positive supply o accessory wire yung i-test light natin. Tapos i-test light natin tong positive ng ating battery. I-check natin yung test light natin kung iilaw. Okay, umilaw. Ngayon, i-test light natin tong black white ng ating fuel pump. Dapat umilaw siya kapag sinusi natin. Daniel, i-test light mo yung black white. Ready mo na? Pangilang butas siya? Pangalawa. So isusi natin mga katropa. Dapat umilaw siya kapag sinusi natin yung ating susian. Subukan natin. Okay, patayin natin. Susi. So good mga katropa, walang problema doon sa accessory wire ng ating fuel pump dahil umilaw yung ating test light. Ang susunod na i-test light natin kung mula ba doon sa ECU kasi yung mismong ECU ang nagsusupply ng ground dito sa ating fuel pump para gumana yung ating fuel pump motor at masupplyan niya yung ating fuel injector. So dito pa rin sa sakit ng ating fuel pump, sa tabi ng ating black white na wire na test light natin kanina, meron kayong makikita ritong brown na mayroong lining na yellow. Ito naman yung galing ng ating computer box na ang nilalabas nitong supply ay ground. So since na ground yung ating i-test light ngayon, yung test light clip natin ilalagay natin sa positive ng ating battery. Tapos i-test light natin tong ground ng ating battery. Okay, umilaw. Yung body ground, umilaw.
Ngayon, i-test light natin tong brown na mayroong lining na yellow. Yung brown na mayroong lining na yellow mga katropa, pag tinest light natin yan, hindi pa agad-agad iilaw yan hanggat hindi nakasusi. Ngayon, kapag sinusi natin yung ating susian, iilaw tong ating test light ng 1 hanggang 3 seconds, tapos mamamatay. Yun yung normal niya. So, subukan natin isusi, tapos dapat umilaw yung ating test light. Wala. Isa pa. Wala. So ibig sabihin mga katropa, hindi nagsusupply yung ating computer box papunta roon sa ating fuel pump. Kaya hindi gumagana yung fuel pump natin dahil wala nagsusupply na ground na galing ng computer box. Next na i-test natin yung kuryente naman, Daniel. Hanapin mo yung spark plug ka. Tanggalin mo yan. Yan. Itutok mo sa ground. Okay, tapos isusin natin. Subukan natin i-push button mga katropa. Dapat magkakaroon ng spark yung ating ignition coil. Subukan natin i-push button natin. So walang spark yung ating ignition coil mga katropa. Ang ibig sabihin yan, 100% may problema yung ating ECU kasi hindi nag-i-spark o hindi lumalabas yung kuryente sa ating ignition coil at wala rin siyang fuel pump. Nadali yung ECU o yung computer box ni boss. Ngayon mga katropa, kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, parehas na parehas dito sa motor ni boss na walang fuel pump, walang kuryente, pero ang importante hindi pumuputok yung 25 amperes, malaking pag-asa pa. 80% mabubuhay natin yung ECU. So ang gagawin natin dito mga katropa, aalisin natin itong computer box niya. Yung kanyang cover sa likod ng computer box ay para siyang bato, matigas. So ang gagamitin natin dyan, para matunaw natin yung parang cover niya na bato, gagamit tayo dito ng paint remover o yung strip sol na brand. Ito yung ginagamit naming pang tunaw para ma-repair natin yung kanyang ECU. So Daniel, meron pa tayong kunting kasya siguro to, no? Kasya na po yan. Ang gagawin natin, alisin mo yung ECU, tanggalin yung cover na to, yung bakal, tapos lagyan mo ng paint remover yung likod niya para matunaw. Daniel, ano na? Lapit na boss, na medyo napalabas ko na yung gilid-gilid. Napalabas mo na. Ito mga katropa yung mga natanggal doon sa Ito yung sinasabi ko, para siyang bato. Parang sinemento ng mga manufacturer nito yung ECU. Strip sol lang ang katapat niyan pero medyo makonsumo sa oras, mga 2-3 oras bago matunaw. So ito na mga katropa yung ating computer box ng motor ni boss. At ito yung pyesa na i-eject natin. Kung nakaganito sa inyo yung computer box, ito yung 2 butas, ito yung 1 butas, ganyan dapat yung pwesto niya. Ang i-check natin dito mga katropa ay ito, yung sa taas. Ito yung salarin kung bakit walang fuel pump at walang kuryenteng lumalabas. So ang gagawin natin dyan, gagamitan natin siya ng multi-tester, pero linisan muna natin mabuti para ma-tester natin mabuti yung kanyang mga contact. Pagkatapos nyan, gamitan natin siya ng multi-tester. Daniel, pahawak nga tong camera ko. Maging cameraman ka muna ngayon. So gamit yung multi-tester mga katropa, i-check natin yung MOSFET na ito kung good pa ba yung kanyang supply or may grounded na. Kung sakali mga katropa na hindi grounded itong MOSFET na ito, ang ibig sabihin niyan, nasa loob yung problema. Kasi itong ECU, mayroon siyang 2 layer pa sa loob. Yun yung hindi natin mahuhukay na. Napakaswerte na lang kung yung mismong ECU ay ang problema niya yung nasa ibabaw. Pero pag nasa ilalim na, wala na tayong magagawa doon. Finish na yon. So bili na ng bago. Or kung mayroong pantunaw man, kasi ang iniisip namin dito yung pantunaw, kung anong ginagamit na pantunaw, mare-repair natin. Basta ang importante, matunaw mo yung adhesive niya. Kasi yung adhesive niya sa loob, ganito rin, matigas. Pag pinilit mo, masisira yung mga pyesa. So yun. Yun yung mahirap dito. Pero swerte mo na lang kung sa ibabaw yung ating sira. So gamitin natin ito ng multi-tester mga katropa. At i-check natin kung tama yung kanyang value or grounded yung kanyang MOSFET. Subukan natin. Okay. Sa kabila. Yun. Nakita nyo? Balik na rin natin. Yun. Tumutunog pa rin mga katropa yung ating MOSFET.
Ang ibig sabihin niyan, may problema talaga yung MOSFET kaya walang kuryenteng lumalabas at hindi gumagana yung fuel pump ni boss. So ang gagawin natin mga katropa, papalitan natin to ng bagong MOSFET. Ito. At meron ako ditong MOSFET na naka-ready na. Medyo marami-rami pa rin akong stock. Nag-stock talaga ako niyan para dito sa ganitong problema. At yung MOSFET natin mga katropa, yung code niya ay, makikita nyo man yung code dito pero minsan pag naglinis kayo hindi nyo makita yung code. Yung code ng ating MOSFET mga katropa, P16B6SB, ayun yung code ng ating MOSFET. So ang gagawin natin dito ay aalisin natin yung luma at syempre ipapalit natin yung bago. So gagamitan natin siya ng hot air para matanggal natin yung lumang MOSFET. So ito yung inalis natin mga katropa na lumang MOSFET at grounded. At ito naman yung bago na pinalit natin. So, itester na natin ulit siya mga katropa. Kung may grounded pa rin siya, subukan natin. Kung makapansin nyo, may reading na yung ating MOSFET at hindi na siya tumutunog or wala na siyang continuity. Bakterin natin. Okay, yung dulo-dulo. Okay, walang problema. So, pagkatapos yung mga katropa, subukan na natin kung gagana na ba yung ating fuel pump at magkakaroon na pa siya ng kuryente. Subukan natin. Daniel, ilagay mo nga. Ilagay mo sa kanyang motor. So ganoon na mga katropa yung gagawin natin kung sakaling walang fuel pump at walang kuryente. Malaking pag-asa mga katropa kung hindi pumutok yung 25 amperes ng inyong motor. Pero pag pumutok yung 25 amperes, ang problema nun, nasa gitna ng ating ECU yung problema at wala doon sa ibabaw lang. Yun yung pinakamahirap na part sa pag-aayos dahil wala naman tayong pang-ayos or wala naman tayong pangtunaw pala doon sa mismong likod ng ECU na katulad nito na ginawa natin. So, i-test natin ulit mga katropa yung walang supply kanina, yung brown na mayroong lining na yellow. Ganyan. Siyempre, yung brown na mayroong lining na yellow ay ground yung supply niyan, kaya dito pa rin tayo sa positive supply ng ating battery. Tapos i-test natin yung ground. Okay, umilaw. Body ground, umilaw. Tapos yung brown na mayroong lining na yellow dito sa ating socket ng fuel pump, i-test light natin. Daniel, test light mo. So kapag tinest light natin yung mga katropa, hindi agad-agad iilaw yan. Iilaw lang yan kapag sinusi natin yung motor. So isusi natin. Yun no? Oh, it's alive! Tapos namatay. Susi natin. Ay patayin natin yung susi. Isusi natin uli. Alright. Pero yung check engine niya mga katropa, buburahin na lang natin yan sa diagnose. So okay na yung ating fuel pump. Ang sunod natin Daniel, yung kuryente naman. Sige. Yan naman yung kuryente. Okay, tinutok mo na sa ground. Yes, boss. Tapos i-push button natin. Tignan natin kung may kuryente. Oh! It's alive, boss! Nakatipid ka na! Ngayon Daniel, ibalik mo na yung socket ng ating fuel pump. Tapos yung kuwako, ilagay natin yung spark plug cap. Subukan natin panda rin. Mga katropa, maulan! Alas 6 na ng hapon mga katropa. At ino-overtime lang namin to para may magamit sila boss. Pero tingnan nyo, grabe maulan. Buti na lang, nagawa na yung bubong namin. Okay, ilagay natin yung kuwako Daniel. At halos isang buwan na stock to sa Baguio, binaba nila ngayon. At ngayong araw lang nila dinala dito sa shop. So subukan natin, ano, okay na lahat? Yes, boss. Pakinggan mo muna kung may fuel pump. Meron na! Mayroon. Isa pa. Mayroon. Buhay na, boss! Alright. So the moment of truth mga katropa. Ipo-push button na natin. Oh, nawala yung check engine niya mga katropa. Hindi pa natin binubura. Ngayon, i-push button natin. Yan ah. It's alive! Ayan mga katropa. Ito yung ating repair na ECU. Kung mapapansin nyo, buhay na buhay ang motor ni boss. Alright, isa pa. Susi natin. Push button. Yan o. Pwede na ulit mag-deliver sa Baguio. So yun lang mga katropa kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problema sa inyong motor. Kung sakaling walang fuel pump, walang kuryente, at hindi pumuputok yung fuse ng ating 25 amperes, ganun lang yung gawin nyo. Palitan yung MOSFET dito dahil ito yung nagsusupply sa ating fuel pump.
at nagsusupply sa ating kuryente. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng inyong ECU kung marirepair pa or hindi na. Pero kadalasan 80% marirepair. Basta hindi pumuputok yung ating 25 amperes na fuse. Dahil pag pumutok yung ating 25 amperes na fuse, wala sa ibabaw yung problema, kundi nasa ilalim. Mahirap tunawin yung ating cover ng ECU. Pero ganun pa man, buhay na yung motor ni boss. Alright! So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre, ingat palagi sa pag-wiring.